very affordable price. Will this scope suit your needs? Let's find out. Magandang hapon sa inyong lahat mga idol. So panibagong vlog na naman po tayo. Tatalakayin natin ngayon yung scope natin na in-sponsor ng Discovery Optics. So ano nga ba ang makukuha natin dyan sa scope na yan o makikita natin maganda or downside ng ating scope. So mga idol, so kung interesado ka sa scope na binigay sa atin ng Discovery Optics, mga rado ako, panonoorin mo ito mga idol. So sana may maibigay ako sa inyong magandang footage dito mga idol. So sana po istahan nyo po itong video na to. Thank you po ng marami. So shoutout po sa inyong lahat mga idol. So yun mga idol, so bago natin simulan nito lahat mga idol, so thank you sa Discovery Optics for sponsoring this video. So ito po, yung scope nila is napakaganda. So pinadalan tayo nito. So i-review natin mga idol. Meron na tayong ilang weeks ko na ginamit ito mga idol. Napaka ganda at hopefully mabigyan na natin to ng honest review. So sana po makatulong ito sa mga may balak dyan bumili ng scope. Kung ito nga ba yung gusto nyo or iba. So meron din naman tayong mga ibang klaseng scope sa Discovery mga idol. So makakapili po kayo. So ito mga idol is ito yung i-review natin. Itong hawak natin ngayon. So stay tuned lang kayo para sa mga pros and cons nito. So yun nga mga idol. So simulan natin mga idol sa material na ginamit dito. So ito mga idol na tube niya or scope frame or casing or is aircraft grade mga idol 6061 aluminum. So ito yung I think malakas na klaseng aluminum mga idol. So kung tamang pagkakalam ko mga idol na ang 6061 is magandang klaseng aluminum talaga. Ibig sabihin sturdy yung body nito. So kahit malaglag ito, hindi ito basta-basta bibigay mga idol. It's either bumigay na lang dito mga idol yung kanyang lens kung mabasag yung salamin, pero I think yung tube mga idol is hindi kakalaw to. Anyway mga idol, meron tayo dito sa unahan mga idol ng lens. Objective lens natin is HD, high definition mga idol yung kanyang lens. Ito siya, 44mm mga idol. So meron din tayo dito ng tube mga idol. Scope tube natin is 30mm. So itong 30mm mga idol is bumibigay sa atin ng napakagandang liwanag, kaya meron tayong nakikitang napakalinaw na image mga idol dito sa ating scope. So aside sa clarity and view mga idol dito na nakukuha natin, meron din tayo nakukuha dito mga idol na 90 MOA adjustment ng elevation and windage mga idol. So windage adjustment, so left and right. Meron din tayo dito sa taas, ito yung elevation na turrets mga idol na up and down. So meron din tayo dito sa likod mga idol ng ito yung parallax adjustment natin, adjustment knob. At ito din yung ating reticle illuminator mga idol. So kung napapansin nyo to, kung gusto nyo malaman yan, balikan nyo yung nauna nating video mga idol at yun ang tinalakay natin. So anyways, etong illuminated reticle knob nyo mga idol, meron siyang hanggang 6 times light. So bright light. Maganda yung 6 nya. Yung lumiliwanag lang sa kanya mga idol is 6 MOA up and 6 MOA down and same sa side. Yun lang po sa center yung may ilaw. So the rest na reticle is wala po. Hindi po siya nag-iilaw. Kaya hindi ka masyadong sisilaw ng kanyang ilaw mga idol. Makikita mo pa rin yung inyong target sa low light condition. Tapos meron siyang 1 to 6 mga idol na brightness adjustment para sa inyong kagustuhan. So kung gusto mo masyadong maliwanag, ilagay mo sa 6. Kung gusto mo naman tamang-tama lang, so hanapan mo po siya ng gusto mong ilaw. So ito naman po ang kagandahan dito is pag clinic mo siyang ganito, isilaw siya, pero pag iikot mo pang isa pa, is off na. So ano siya? Alternate. So level 1 and sunod mo na ikot is off. Sunod mo na ikot, level 2. Ganun po siya ang kagandahan dito. Ito naman po ng ating parallax adjustment mga idol. Medyo may pagka-stiff yung kanyang pag iniikot mo siya. Hindi siya ganun ka-smooth. Pero para sa akin,
Well, para sa akin, etong gusto ko kasi pag smooth na smooth masyado mga idol, sa palagi sa experience ko mga idol, sa tagal ng gamit mo, paggamit mo sa kanya, yung orange niya or yung anything niya mga idol is luluwag pa. So palagay ko ito mga idol, ganito to kasi bagong bago pa. So pag matagal na ito, baka maganda na din siyang ano. Pero hindi naman siya ganun ka-stiff. As in yan. As in hindi mo lang talaga siya magalaw ng ganun na mabilisan. So talagang bibigyan mo siya ng pressure para maigalaw mo siya. Same din sa ating magnification mga idol. So meron tayo dito sa magnification natin na 4 to 16 times magnification. Yan. O, ewan ko, nakikita yan. So 4 to 16 times magnification mga idol. At ang kagandahan dito sa ating magnification is kahit saan ko ilagay ito mga idol, basta tama yung parallax natin, is napakalinaw talaga. As in, crispy clear yung kanyang image quality dito sa likod ng scope. Kung hindi man nakukuha ng ating camera mga idol yung kanyang linaw talaga, ako talagang nakikita ko mga idol napakalinaw. So may colored up. Ang taba. May dumaan. So anyways, ayan na, yan po siya. Tapos, pag minaximize naman natin yung ating zoom magnification, is hindi naman ganun kakapal yung ating reticle, mga idol. So, yung reticle natin lalagay ko dito, kung nakikita natin dyan, yan po yung reticle natin na may measurement siya ng 1 MOA, 6 MOA per yung malaking hash mark niya, mga idol, is equivalent sa 6 MOA. So, lahat ng hash mark niya, mga idol, is 6. Equivalent sa 6. So, ibig sabihin ng 6 mga idol is 6 dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Is mga idol, speaking of turrets, reticle mga idol, is napaka-clear and crisp ng reticle. So, hindi tayo mawawala sa ating target o mawawala yung reticle natin kahit nasa times 4 lang magnification natin. So, kita mo pa rin siya. Unlike sa ibang may matataas na klaseng magnification, na nangyayari sa reticle daw, sabi nila, is super liit na. So, hindi mo na siya makita. Samantalang dito sa atin mga idol, kita mo, detailed mo yung kanyang hash mark and yung kanyang numbering. So, may mga numbers kasi mga idol yung ating reticle. So, kitang-kita mo. At isa pang kagandahan dito mga idol, hindi siya yung magulong klaseng reticle. So, napakapulido lang, napakalinis ng kanyang, pag nag-aim ka sa target, napakalinis ng inyong makikitang reticle. So, yun ang isang sa kagandahan dito mga idol. Tsaka, eto naman, dito tayo sa ating ocular lens mga idol. Eto napaka-stiff. Well, eto mas gusto kong stiff. Eto. Kasi, ayaw natin ito na nagagalaw o nawawala sa ating settings. Sa eye settings natin. So, eto naman mga idol, ginagamit ito. Pag halimbawa, ikaw merong grado yung inyong mata. Malabo na yung paningin mo sa crosshair or sa reticle natin. Is pwede mo siyang adjustin. Ito yung ginagalaw mga idol para maging crisp yung X or yung reticle natin. Para maging malinaw sa inyong mata. Pero yung kagandahan dito o yung paano gamitin ito mga idol is dapat itutok mo to sa white. Mas maganda color white mga idol, bond paper or anything na wala kang makikitang image. Dapat yung reticle lang habang ginagalaw mo ito. And take note mga idol, pag tumatagal tayong nakasilip sa ating scope, lahat yan lilinaw. So mag-a-adjust kasi yung sarili nating mata, yung muscles ng mata natin. So mag-a-adjust siya para maglinaw siya lahat. So mas maganda dito, silipin mo muna ng ganyan. Pag hindi, alis, pihit, silip. Pag hindi pa, alis, pihit. Bigyan mo ng relaxation yung mata mo. Ayaw mo nang makapokus ka dyan at aantayin mo siyang luminaw. Dapat yung reticle lang para pag na-set up mo na, tulad nito, goods na siya. So, ang kaibahan nito, o yung hindi dito kung gusto, mga idol, kung smooth man ito, mas maganda sana meron siyang locking mechanism. Or pwede natin i-lock para hindi na talaga ito magalaw. Hindi mo na siya magagalaw, hindi mo na maano. Kahit lagyan natin ng scope cam, pihitin mo yung scope cam natin, is hindi siya gagalaw dyan. So, yun sana yung the best. Pero goods to din to kasi stiff. And dito tayo mga idol sa ating turrets. Sa turrets naman natin mga idol, meron tayong 90 MOA of elevation mga idol dito. So napakalawak at napakalaki. So nasa 26
emerald. Kagandahan dito mga idol sa knob natin na ito mga idol is hindi yan nagalaw dyan. Yan o. Hindi yan naalis dyan sa may markings niya dyan sa gitna na yan. Yan, may puti. Ito. So, pag nalagay mo yun dyan mga idol, hindi yan nagalaw. Well, ito mga idol is pull up, then twist. So, locking turrets lang to mga idol. So, hindi siya zero stop, pero resettable. Pwede natin siya ma-reset sa kung saan tayo nag-zero. Halimbawa, ganito mga idol is naka-adjust ako ng zero ko like sa 10. Then, gusto ko siya ilagay na sa 0 para hindi na siya mawala sa aking reference. So, aalisin mo lang to mga idol. Yan. So, pwede dito coin. Pasok dito yung piso. Yan. Dito. So, pwede screw yung ginamit natin. Yan. Yan lang siya mga idol. So, eto mga idol yung kanyang mga numbering. So, halimbawa, nasa 10 siya kanina. Hahanapin lang natin dito yung 0 natin. Itatapat natin yan dito sa may markings. Ayan. Nalagay na natin yan dyan. Make sure na ibalik natin itong lock kasi pag hindi mo ito ibalik, hindi mo yan magagalaw dyan. Ayan. At baka iwan ka ng knob o yung cup natin. Yung torch cup. Yun. So, sa isang one full revolution ito mga idol is 14 MOA. So, mabilis na din talaga siya. Isipin mo, 14 inches na yung one full revolution mo sa 100 yards. Ang laki na nun mga idol. So, the same siya mga idol sa wind elevation natin. So, speaking of torrents adjustment mga idol, isisingit ko tong video sa inyo mga idol. Pero pagpasensya nyo na kung medyo nagagalaw kasi sandbag lang po talaga yung ginamit ko para sa torrents dial natin. So, tingnan nyo po yung ginawa natin dito. Elevation 14 MOA 28 MOA. Yan. Balik natin 14 0. Yan. So medyo nagagalaw lang natin mga idol. Windage tayo. So 1 2, balik natin sana. Ayan. 1 2. Ayan. So nagagalaw lang natin mga idol. So, ito yung reticle size natin sa 4 times magnification. So, zoom natin. Tingnan nyo yung reticle mga idol sa left and right. So, hindi yung gagalaw dyan. Pag linalagay natin yung center, dun ulit yan. So, ilang MOA yan? Bilangin muna natin. 12 MOA mga idol. Left and right. So, yan, kita nyo mga idol, hindi siya nagalaw dyan. So, babaan natin yung ating parallax para malabo. Ayan. So, ayun na nga mga idol. So, nakita nyo na yung up and down, left and right, and yung clarity ng ating image mga idol. So, sana po ay makatulong yan sa ating view dito. Tsaka meron din tayo ditong free na flip cover. Ito. And dito is cup lang siya. So, meron na din siya. Ang isa pang kagandahan sa pag-purchase Discovery Optics kasi kasama na nila yung kanilang scope rings mga idol. Ito. Mounting rings. So, kasama na yan. So, magpipili ka na lang kung dovetail or twin Picatinny na 20 mm. Pipili ka lang sa kanila mga idol. Ang isang downside dito, isang downside na nakita ko mga idol, is napakaiksi dito. Well, okay lang siguro ito at mabigat.
Pero gusto ko sana dito merong pang space para sa isa pang mounting. Para at least meron tayong mailagay na iba. Na halimbawa, pwede nating ilagay na night vision sa ating, yung night vision natin. Hindi dito pwede. So, kasi yung mount natin makapal. So, wala nang space sa likod. So, isang tips para sa mga naglalagay ng scope, huwag nyo po isagad dito para hindi po masira yung inyong scope. Tsaka para po hindi mag-iba-iba yung tama. So, ayan mga idol, sa isa pa, mabigat. So, eto, maganda to sa mga precision shooter. Pero sa mga nag-scout ng hunting, hindi. Pero kung ambush, maganda. So, pag mga nag-aabang-abang ka lang, nakaupo ka lang naman, so maganda itong klaseng scope. Sa clarity, wala akong masabi. Sa dial, mga idol, napakalupit. Napakalupit ng dial na to. Repeatable yung Torres dial. So, yung Torres dial niya is wala kang masasabi. Yung parallax adjustment niya, napaka-accurate. Ito pa. So, na-try ko siya, mga idol, 5 AM. Hindi siya nag-fog, mga idol. Foggy yung area, may fog. Pinuntahan ko. Inipang ko, mga idol, hinihipang ko. Hindi yan, mga idol, nagpa-fog. So, hindi yan, mga idol, namumuti. So, punta ako sa isang area, foggy area, malamig. So, ang ginawa ko, hinipang ko to. Kasi yung isa nating scope, naalala nyo mga idol, lumalabo pag pumuputok tayo ng madaling araw. So ito, hinihipang ko talaga. Sinadya ko. Wala mga idol, talagang wala. Hindi nga yan nalabo kahit kaunti mga idol. Ang linaw niya talaga, tas ang ganda ng glass. So, para sa may mga gusto ng ganitong unit, so i-grab nyo na po. Meron po tayong 5% discount sa baba, sa link. So, pakicheck na lang po sa description box ng specs nito and yung discount packs natin. So, thank you po sa inyong pagsuporta dito sa ating video mga idol. So, marami-rami yung makikita natin dito na explore natin. So, napakaganda quality para sa budget scope. Napakalupit mga idol. Napakaganda. Medyo may kabigatan lang talaga siya. Pero other than that, wala ka nang masabi dito. So thank you sa Discovery Optics for sponsoring this video. Hanggang dito lang mga idol. Take care. God bless. Peace out.